po yan po na may epekto pa rin ng konti na lang and eventually magdi-dissipate na po itong northeast monsoon. At ITCZ naman po yung nakakaapekto dito sa Mindanao. At ito po yung magdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan at thunderstorm. Na natitirang bahagi po ng bansa ay easterlies naman ang nakakaapekto. Itong ITCZ ay ito po yung lugar sa mundo na kung saan nagmi-meet po yung hangin from northern hemisphere at southern hemisphere. At kapag nag-meet po sila, ay magkakaroon po ng tinatawag natin na updraft. Ito po ay dahil sa unequal heating. So, yung rotation po ng Earth sa axis niya, ayun yung day and night. Pero yung revolution niya from the sun, yun naman po yung nagbibigay sa atin ng seasonality. Kaya meron tayong monsoon times na amihan, like December, January, February, at habagat naman kapag June, July, August. Yung unequal heating na yan, dahil po yan sa tilt ng Earth. So, minsan naaarawan ng mas madami yung northern hemisphere, minsan naman po mas naaarawan ng mas exposed sa araw yung southern hemisphere. Dahil din po sa ang Earth natin ay dun sa unequal heating na yun, may nag-iiba-iba po yung pwesto ng ITCZ. So kung saan po nagmi-meet yung hangin from northern hemisphere and southern hemisphere, nagkaka-produce po yan nung tinatawag natin na updraft. Yung updraft po, yan ay yung movement ng hangin from surface papunta sa atmosphere o sa himpapawid. At yung accumulation o yung movement ng hangin na yan ay nakaka-contribute po. Kaya nagkakaroon tayo ng mga convective clouds na tinatawag. At yung mga clouds na yun, yung magdadala ng mga ulan at mga pagkidlat at pagkulog. Kaya po kapag sinabi na yung ITCZ ay nakaka-apekto sa isang lugar sa ating bansa, i-expect natin na magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan kung saan nakaka-apekto yung ITCZ.